Dito na po tayo mga kababayan. Breaking news po ito. Loren Legarda. Oy, lala. Mauubos po talaga. Loren Legarda po, nahaharap po. Nako. Nahaharap po si Loren Legarda sa matinding plandericitis din. Nako, mga kababayan, mga karayuma. Mga kababayan, mga karayuma, ito na po. Naubos na mga senador. Ubus na. Aray ko. Yung kay Leandro Levispe naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talagang nagdulot ng damage sa ating republika. Oo. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin Oo. at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. Patay. At para bang basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. Patay ka na. Leandro, mamaya meron ka pa sa akin na tanim puday. Aray ko. Magaling kang kupal ka, Leandro. Babakla-bakla ka pero nagtatanim puday ka, ha? Mamaya meron ka pa. Tanim puday. Aray ko. Kailan natin mararanasan yung mga tanim puday? Mamaya po, re-react natin. Galawang DDS po, tinaniman ng puday si Ralph Recto. Anong sabi ni Ate B? Be happy. Yeah. Tinaniman po ng puday si Ralph Recto. Anong sabi ni Ate B? So lucky. Aray ko. Ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Levispe na ang nangyari naman ay binenta lang. Uy. Hindi naman talaga tumupad sa papakuryente ng ating republika. Kupal. Kasi kumuha sila ng Ayan po ayan mo lang dapat ang inaano nyo. Ayan dapat ang inuungkat nyo. Yung mga proyektong hindi napakinabangan. Solar ng bayan, naging solar ng Meralco. Aray ko. Yari kayo ngayon. Yan, pag sinabi ni BBM, mahiya naman kayo! Ubusin ko kayo! Ubos! Ubos! Ubos to, ubos! Exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy. Yes. Na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw ay para sa lahat ng tao. Sila ngayon, parang sila ang nagmamay-ari ng araw, ng power ng araw, para to the detriment of others, to the exclusion of other Filipinos. Di ba sabi ko nga sa inyo mga kababayan, pinakita ko kayo ng sample na malaking scam tong solar energy ni Levispe. Meron pala solar ng bayan. Tapos pinakita ko sa inyo, may resibo ako niyan, kumuha ko ng solar. Solar Philippines, si Levispe may-ari. Tapos Meralco nagpapatakbo. Putik talaga. Ganun po yun. Pinakita ko dito yan, mga kababayan. Investors. Kay Loren, kasama siya, kasi, hindi naman makukuha na 21-year-old, 21 lang si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kundi tinulungan ng nanay niya na chairman ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Patay. Patay ka na ngayon. Evan Alvarez po, UNTV. Ano pong charges yung APPI po kay Senator Loren and Representative Leandro? Plunder. Tapos sa 3019, 3HDI, 3E. Plunder, ubos! Naku po, Loren Legarda, sorry. Patay po, patay na. Ayan po mga kababayan, sabi ko sa inyo. Ayan na, malaking pagbabago sa atin to. Walang senador. Walang ano-ano, kulong. Patay. Plunder po. Conflict of interest is one of them. Ombudsman, good afternoon po. Isa Umali from DCWB. What if sabihin po ni Congressman Levispe na pinupolitika siya, kaya ngayon po ay siya isa sa ilalim sa... Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nag-suffer tayo sa ginawa nila. Kasi nga, nung buong mundo ay nasa-solar na, ang China at ang lahat ng buong mundo ay nasa-solar na, dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi ma-on stream, hindi magamit
dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil mayroong exclusive contract. Nangyari yan sa lalawigan ng Cavite. Nagkaroon kami ng isang 80-hectare solar field. 40 ba? 40 to 80 hectares sa loob ng EPSA na hindi nabigay ng feed-in tariff ng FIT dahil may exclusive na ang mga itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Sipin nyo yun, para makagamit ng araw, magpapaalam ka sa kanila. Ombudsman, meron po tayong timeline for the filing of cases po. Thank you. Ito na. Napirmahan ko na yung information. Ayun, yung for PI, nandiyan yung information, sorry. Napirmahan ko na yung charge sheet para maano sa PI. At di ba meron tayong mga ghost projects na ditira. Dito, ghost electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan, nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Tama. Kung meron silang ginawa, kakaunti, kakarampot. Hindi kagaya na pinangako nila, na gagawin nila. Kasi nga, ang ating, yung ating energy mix, yung ating energy projections, especially the Department of Energy, it relies on projections on how much power we will need as a country. So, ang mix dyan, meron dyan na generated ng thermal plants, natural gas plants, diesel plants, coal plants, kasama solar. Yung solar hindi dumating. So, kaya ang taas ang presyo ng kuryente natin, isang dahilan yan. Of course, dito sa Manila, ibang usapan naman yung taas ng presyo ng kuryente. Kagaya na sabi ng Pangulo, itong systems loss, ay isang dahilan kung ba't mataas ang kuryente natin. Tama. Pero itong solar na to, na dapat pinroduce at in-accomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa, ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Na kuryente lang tayo, ika nga. Sir, Eric from Inquirer po. Just to clarify, yung plunder and graft po, both Legarda po and Leviste? Yes, both. Both. Then sir, may amount po ba tayo? How much amount yung involved dun po sa mga contract? 10 billion. 10 billion. Thank you po. 10 billion. Oh, take Pero- 10 billion, men. Ang lupet, 10 billion. Oh, Aray ko. patay. Alam nyo mga kababayan na hindi po ako, may alam ako dyan. Kasi po ako po mga kababayan, kumuha po ako ng solar. At sa sobrang visit ko, hindi ko na po binayaran. Ayan po mga kababayan, no. Ayan ang email sa akin. Para sabihin lang nilang na, ayan no, ayan po, oh. Ayan po yung kausap ko, si Jennifer, ayan na, Jennifer Declarado at Solar Philippines. Kumuha po ako ng solar, ginago po nila ako. Ha? Ginago po nila ako, solar na yan. Imbis na pabawas po ang aking kuryente, naging parang mall, 25,000, 30,000. Aray ko. Oh. Ayan po, oh, nag-issue pa ako diyan ng PDC check, ng PDC check ng nanay ko. Oh, ayan no. Oh, ayan no. Oh. So 2018 pa lang po mga kababayan, ayan no. 2018 pa lang po nag-ooperate na yan sila. Oh, ibig sabihin, bago pa man ibigay, ewan ko kung kailan binigay ang kay Leviste, bago pa ibigay ni Duterte ang solar kay Leviste, nag-ooperate na sila ni Meralco. Ayan o, ayan yung cheque ko. Ayan po yung cheque ko, ayan nakalagay o, overdue. Hindi ko binayaran eh. Oh, ayan o, oh. No check for bank transfer. Hindi ko binayaran. Oh, ba't ko babayaran? Palaki yung kuryente ko. Ayan o. Oh. 2018 po yan. Ayan o. Oh. Legit na legit yan. Kaya alam ko po yan. Malaki pong kababalagan yung ginawa ni Leviste yan. Oh. We like to inform upon reviewing your account. We notice that you have 57 checks that are already due. Sabi ko, ikulong nyo ako. Oh. Ayan o. Oh. Ikulong nyo ako. Binayaran ko lang 3 cheque. Aray ko. Oh. Biro nyo po. 30,000? 30,000? Hindi nila inayos? Kailangan makipag-coordinate pa ako sa Meralco. Yung Meralco naman, siningil-singil ako ng 20,000 para iayos, hindi rin inayos. Malaking scam po yan. Solar na yan. Maganda pa talaga yung mga... Ayan o, may solar tayo dyan ha. Ayan, maganda yung solar dito. Kung gusto nyo magpatato, workaholics. Kung gusto nyo solar like expo. Nandito po.
Oh. Scam po yan. Putik na yan. Kaya nakaka-relate ako dyan eh. O, diretso natin si Ombudsman. Bukod pa yan sa projected na damage talaga sa atin. Hindi, yung 10 billion, yun lang yung sa contract lang yan no? Pero yung nawala sa atin ay hundreds of billions sa ating mga Pilipino. Oh. Sir, good afternoon po. Sir Joseph sa GMA. Sir, I understand si Secretary Garin filed a complaint sa DOJ. How are the two related? I mean, independent ba to sa atin? Or maybe file na si Sec Garin eh? Yan finado sa atin. So, Is it part of the investigation? Sa DOJ siya file. sir, ito po ay Iba to. independent investigation. Ito for government officials to, bali, diba? Ombudsman jurisdiction to. Okay, so sir, since mag-PPI na tayo, the may findings ng plunder, so when did we start the fact-finding? Matagal na to. We started this. I gave instructions as early as November about this. Okay. Pero we started it January. Kasi nga, sa dami ng pinaprioritize ng opisina tungkol sa mga kaso, especially flood control. Yan lang po mag-ina, yung dalawa din. Marami pa, pati si Secretary Cusi is part of it. So tatlo sir. At least, Uy! 3 key personalities, pero marami pa. Oh, Lebiste, Leandro, Loren Legarda, pati pala si Cusi, Alfred Cusi ba yun? Patay. Aray ko. Patay. Patay, pati pala si Alfred Cusi. Patay, 3. Okay ba? So sir, ang for PI natin, tatlo tayo sir, or dalawa muna? Tatlo. Sekusi. Secretary Cusi. Okay, yun muna sir saan. Al Cusi. Wala nang talong. Okay na. Ubusin pa yung senador. Tapos susunod pa si Alan tsaka si Pia. Ubos ang senador. Okay? Kaya po kung buboto tayo ng senador, mga kababayan, sino pa iboboto natin? Mike Cervera. Sino ba? Yusek Claire Castro. Yan ang mga senador na maaasahan natin. Diba? Si Yusek Claire, maaasahan nyo. Walang palag ang mga fake news. Anti-fake news, anti-political dynasty, anti-racist, lahat, anti siya. Basta masama, anti-Claire. Diba? Boboto yung senador, oh. Putik. Bobo eh. Aray ko. Good afternoon, sir. Yanes Kapanti, GMA News Online. Sir, update lang po dun sa obstruction of justice complaint filed against Senators Cayetano and Robin Padilla. I understand nag-file ng counter affidavit si Senator Cayetano. Yes. How about Senator In-acknowledge Padilla? namin yan. In fact, sinulatan ko si Senator Padilla tungkol dito. Kasi nga, nagkaroon ng problema sa opisina mismo. Yung ating procedure dito is contained in an office order sa rules ng ombudsman ay hindi sinunod yung naglalag. Kaya under investigation ngayon yung naglalag ng communications. Kaya I wrote Senator Padilla explaining nga na yung aming procedure na bawat communication ay dapat malag muna bago ma-filled out ay hindi sinunod ng isang personnel natin dito. Tama siya. Kaya sumulit na ako sa kanya para ipaliwanag itong pangyayari dito. Sir, sorry. Saan po nagkaroon ng problema? Mali Dito, po yung pagka-file? sa receiving Okay. namin, sa receiving kasi namin dito sa Central Records, meron siya ilalag dapat ang bawat communication. Dapat yan, nasa isang tingin mo sa computer, alam mo kung kailan dumating yung bawat dokumento. Ito, hindi nila nilag, hindi nila kagad sa division na nag-investigate ng obstruction of justice. Hindi nilagay sa Central Records. Kasi, ginawa namin ito para walang parking. Ang sistema dito, kasi maraming nagreklamo na may parking daw dito sa Office of the Ombudsman. Ang ginawa namin dito, ang bawat communication ngayon, kinakailangan malaggagad. So sa araw na to, alam namin kung anong dumating at kung anong status makikita namin ang bawat dokumento. Dito, hindi niya nirecord. Dinirection niya. That's a grave offense when it comes to an office like the Ombudsman's office. Under disciplinary investigation ito. So, sir, given that hiccup, nag-file na po ba si Senator Padilla ng counter affidavit? Yes, Nag-file nag-file na rin siya. Nag-file siya. Sir, do we expect resolution on this? We will see. It is being evaluated by the pool of investigators. Okay, sir. So, nag-reply na din si Senator Cayetano Yes, and nag-reply na. Padilla po Yes, din. yes. Are you at liberty to share how they defended Actually, themselves? I don't micromanage, but alam ko nag-file na sila, so it's going to be resolved by the people who were assigned to do it. I don't even know who's on top of it kasi ayoko nang micromanage ko yung mga bagay dito, hindi tama eh. So, sir, yung sa process lang, yung obstruction of justice will be filed before the Sandigan Bayan, if ever? Or administrative case lang ba ito? Kaya yun ang pinag-uusapan pa kasi nga, pwede itong sa RTC, pwede itong sa Sandigan. Sana si Ombudsman, ikulong na rin si Robin. Sobra na eh. No, mga karayuma? Sobra na rin po si Robin eh.
Sobra na si Robin eh. Kung hindi man kurakot, ang sakit sa ulo. Aray ko. Ba? Bahala na si Batman eh. Kasi taka si Robin eh. Aray ko. Either sa DOJ muna. So, we're looking at it now. Kung saan papunta to. Thank you, sir. Juan Antonio po from IBC News. Ombudsman, hingi lang po kami ng update regarding po doon sa mga documents and evidence na sinubmit po ni Senator Ping Lacson regarding po sa flood control sa Taguig. Meron na po ba kayong... Nakakakuha lang namin ng may nagsabi lang sa akin kanina, habang ako'y nananghali, na dumating na sa amin yung information na pinadala ni Senator Lacson. I-evaluate. We're evaluating it kasi nga, iba-iba. Legarda, Alan Cayetano, putik, ubos to ah. Yung kay Cheese, yung kay Joel Islord, ubos ah. Aray ko. Biro nyo mga kababayan ha, only in the administration of President Bongbong Marcos, we have knew the situation is like this. We have so many senators are really corrupt official and they are involved in different kinds of anomalies. Okay? This is so alarming. We just need President Bongbong Marcos to clean this. But the other administration, Rodrigo finger katulong Duterte, didn't do anything. Aray ko. And not only that, the Ombudsman Martires is like leaking only the backlog of the Duterte family. Okay? They are the protectors of the corrupt Duterte family. Unlike this Ombudsman Remulla really doing his job well to infiltrate or to bring them to jail because they are so very corrupt. Aray ko. So, the question here right now, seriously, BBM is the key to the corruption? BBM is the key for the clean and trustworthy government? Are you sure? We need BBM? Unlike Duterte, he always said, we're gonna finish drugs in 6 months. Fuck. We're gonna finish corrupt official. Fuck. Aray ko. Aray ko. So noisy, so talkative, and yet nothing has been done. Aray ko. I love you, BBM. Patayin niyo si BBM. No joke. Sabi ni Mary Penosa, hirap ka na no? Hindi, nasasamid lang ako. Nasasamid ako. Bumabara pa yung Japanese na kinain ko kagabi. Bumabara. Sabi nung ano doon, no? Sabi nung service crew, mga sosyal eh. Yung mga natatawa ko agapon. Baka makalimutan ko eh. Apon. Nasa VIP kami nila, Boss Mike. Siyempre, pag Japanese tradition pala, huhubarin mo yung sapatos mo, di ba? Tama? Hubarin mo yung sapatos mo. Baka makalimutan ko eh. Sasabihin pa ako sa Japanese na pagkain. Hubarin mo. E di, mga sapatos doon, mga ano eh, naka-Jordan, VIP! Di ba? VIP room. VIP. Mga sapatos doon, naka-Jordan. Naka-chinelas lang ako. Putik, naiiya ko ba rin yung chinelas ko? Highlander. Aray ko.
Aray ko. Napatingin sa akin yung waiter eh. Miss, okay na ba to? Islander. Ay, okay lang yan, sir. Natatawa. Naka-Islander lang ako, VIP. Aray ko. Shoutout sa aking campaign manager. Campaign manager Addictus Rex. Seryoso na ba tayo? Yusik Claire. For Senator. Meron na tayong jingle. Maghanap na lang tayo ng mga campaign donation natin. Ikaw na mag-manage sa campaign donation, no? Okay? Ano? Addictus Rex! Tawa ka ng tawa. Aray ko. Tama, AMB. Yun din napansin ko, hindi pala tsinelas ang tinitignan sa mga VIP, yung mukha talaga. Yung ganyan. Aray ko. I never knew that insanity. And out of the blue, God gave me it. Aray ko. Bilisan mo na. Kailangan natin si Yusik Claire sa Senado. Ibang standard tayo. Dito ang standard kasi dito. Kailangan. Bago namin i-file, alam namin kompleto pati ebidensya. Tama. TJ Mendoza po from Net25. Ombudsman, yung lang po kay Romualdez. If ever Oh, po, yan. Uncle Martin. Ano na ba nangyari sa ating uncle? Aray ko. Nasaan na po yung... Well, PI na siya. So we expect the counter affidavit to be delivered here within the next few days. Dapat this week, mag-file na sila ng counter affidavit. Kasi last week pa yun. 8 days ago ba yan? 8 days ago yun. Or 7 days ago. 8 days ago. How about yung kay Sen Cheese po? PI? Still undergoing PI. Yung kay Congressman Leviste, Ombudsman, available po ba yun? Or... Non-bailable ang plunder. Sorry. Yung si Lubiste, man. Leandro, pinakabatang plunderer. Oh, yeah. Aray ko. Aray ko. Biro mo, Lubiste, ha? Ilang taong ka pa lang, 25 ka. Plunderer ka na. Amazing. Aray ko. Knowles, sabi ni Elenix, you don't practice your English very often anymore. Yeah, because I'm so very busy right now doing everything I can just to provide to my family, oh my God. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, hudas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganid mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may sabit, sila